Dear Mama Colleen, itago nyo na lang po ako sa pangalang Jess. Isa po akong single mom. Gusto ko lang po sanang humingi ng advice. May nakarelasyon po ako na lesbian. At sobrang minahal ko po talaga siya. To the point na nagsama na kami sa iisang bahay. Itago na lang po natin siya sa pangalang Flor. Mama Colleen, masaya naman po kami nung una. Hanggang dumating sa point na nagtatalo na kami. Tapos, bigla siyang umaalis at umuuwi po sa ate niya. Pero, bumabalik din naman po siya makalipas ang ilang mga araw. Kaya nga lamang po, Mama Colleen, every time na nandun siya, may communication naman kami. Hanggang sa magiging okay na kami. Kaya bumabalik siya sa bahay. Pero nung huling away po namin, gusto na naman niyang umalis. Sa totoo lang, parang nagsasawa po ako sa ganoong setup naming dalawa. Na alam mo yon, instead na ayusin namin ang problema, ay tinatakasan niya palagi ang problema. Oh, no! Kaya tuloy nakapagsalita na po ako sa kanya na Flor, para kang bata na tumatakbo sa problema. Oh, no! At nasabihan ko din siya na kung aalis siya, ay huwag na siyang babalik ng bahay. Mama Colleen, nasaktan po kasi ako sa part na iiwan niya ako nung oras na huling nag-away nga kami. Na alam niyang kailangan ko siya dahil may sakit yung anak ko at kailangan ko yung comfort niya. Pero pinili pa rin niyang umalis ng bahay namin. Kaya naman pala malakas ang kaniyang loob dahil noong mga panahon na yon, Mama Colleen, ay nakakabasa na ako ng mga sweet messages or convo nila ng isa niyang babae. Oh, no! Actually, hindi lang isang babae ang kachat ng lesbian partner ko. Pero, pikit mata ko pong tinatanggap yun noon. Dahil every time na tinatanong ko naman siya tungkol doon, ang isasagot naman niya po palagi sa akin ay best friend niya lang yung mga yon at ganun daw talaga sila magkulitan. Hanggang sa dumating na yung araw na hindi na talaga siya nakikipag-communicate sa akin. Tinatawagan, mini-message ko siya kung ano ba ang nangyayari sa relasyon namin, bakit ganun? Wala naman po siyang binibigay na paliwanag sa mga tanong ko. Then, dumaan ang mga araw, linggo, buwan. Depressed na depressed ako. Hinayaan ko ang sarili ko na umiyak, nang umiyak, hanggang sa natanggap ko na po sa sarili ko na tapos na talaga, na hindi na siya babalik pa. Pero, kung kailan tanggap ko na, tsaka naman po siya biglang sumulpot sa buhay namin na parang walang nangyari. Oh, no! Niyakap niya ako ng mahigpit at nag-sorry. Pero ang sorry na yon, may kaakibat pa rin na sakit. Dahil may ididedate na pala siyang ibang babae. Sobrang sakit, Mama Colleen. Pero hindi ko pinakitang nasasaktan ako kasi ayokong makita ng mga anak ko na nagkakaproblema kami ng daddy nila. Opo, daddy po ang tawag ng mga bata sa lesbian partner ko na si Flor. Nung time na yon, kahit masakit,
Sinabi ko sa kanya na piliin niya yung babae niyang bago. Kasi hindi naman siya maghahanap ng iba kung talagang mahal niya ako. Tanging sorry lang ang narinig ko sa kanya. Nung tinanong ko na siya kung bakit niya nagawang saktan ako at bakit niya nagagawang makipaglandian sa iba, inamin niyang nahihirapan daw siya sa sitwasyon sa akin. Hanggang sa makaalis siya ng bahay, pinilit kong kumilos ng normal na okay lang kami para lang makita ng mga anak ko na okay kami. Pero totoo, gustong-gusto ng tumulo ng aking mga luha. Mamakulin sa mga oras na hindi ko siya kasama. Sobrang namimiss ko siya kasi sa totoo lang po, sobrang minahal ko siya. Binuhos ko sa kanya lahat dahil akala ko siya na po yung taong bubuo sa akin. At siya na talaga ang taong pinangarap kong makasama sa pagtanda namin. Hanggang sa gumawa na ako ng boundaries. Nakipaghiwalay ako sa kanya. Pero ayaw niya. Oh no! Ayaw niya na makipaghiwalay sa akin dahil ako lang daw ang mahal niya at sa akin daw siya masaya. Nahihirapan lang daw siya sa sitwasyon pero gusto pa rin niya na meron pa rin kami. Dahil sa katangahan ko, dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, opo, pumayag ako sa setup na dalawa kami sa buhay niya. Opo, Mama Colleen. Katangahan na kung katangahan pero sobrang mahal ko siya. Pumayag ako sa setup nga na dalawa kami sa buhay niya. Open siya sa bahay anytime na gusto niyang umuwi. Pero may masasakit pa pala sa sitwasyon na yon, Mama Colleen. Dahil nagdesisyon na sila na magsama sa iisang bubong ng babae niya. Oh no! Para akong dinurog ng pinong-pino nung oras na yon. Kaya mula noon, halos araw-araw kong hinihiling sa kanya na palayain niya na ako. Dahil deserve ko ding maging masaya. Pero ayaw niya pa rin. Dahil natatakot daw siya na makakilala ako ng bago at makapag-asawa ako ng iba. Hanggang ngayon, Mama Colleen, ganun ang setup namin. Pakiramdam ko tuloy, isa akong kabit. Gusto kong makalaya sa kanya dahil pagod na ako at ayoko makasakit ng kapwa ko. Pero pilit pa rin niya akong pinapakapit sa mga pangako niya na darating ang araw na pipiliin niya ako at muli kaming magsasama pagdating ng araw. Aaminin ko, Mama Colleen, masaya ako kapag naririnig ko yung mga salitang yun. Pero sobrang kirot sa puso ko kapag naaalala ko na may kinakasama na siya. Alam ko naman po ang tamang gagawin. Pero bakit parang nahihirapan din akong bitawan siya? Nahihirapan akong iwasan siya. Ilang beses ko na po siyang binlock actually, Mama Colleen. Nakablock siya sa lahat ng social media account ko para hindi niya nakukulitin. Pero sa number ko, nakakagawa pa rin siya ng paraan para makontak ako. Oo, Mama Colleen, tanga ako sa part na umaasa ako kasi pinapakita at pinaparamdam naman niya sa akin na mahal niya ako eh. Pero nahihirapan ako tuwing naaalala ko na may kahati ako sa puso niya.
sa buhay niya. Gusto ko pa din na maging priority niya ako. Pero gusto ko din na siya ang makasama ko hanggang sa pagtanda ko. Hindi ko na talaga alam, Mama Colleen, kung ano ba ang dapat na gawin. Alam ko pong mali, pero dito ako masaya. Ang hirap maging tanga, Mama Colleen. Muli, ako si Jess, isang single mom at nagmamahal ng isang lesbian na may kahati ako sa buhay niya. At ito ang aking heart to heart with Mama Colleen. Real talk, ka-winner, ang selfish ni Flor. Oh no! Ang selfish ni Flor kasi sarili lang niya yung iniisip niya. Masyado siyang selfish kasi kung saan lang siya convenient, kung saan siya pwedeng maging okay, dun siya. Wala siyang pakialam sa mararamdaman ng iba, wala siyang pakialam sa nararamdaman mo, wala siyang pakialam sa nararamdaman ng kinakasama niya ngayon. Ang mahalaga, kung saan siya komportable, kung saan siya masaya, kung saan siya convenient. Nanggigigil ako! Gusto kong ibigay yung 100% ko! Diba? Ako nga pala yung kumanta nung kanta kanina. Hey! Kinikilig ako. Oo, ako yun, hindi lang halata, charot. Kasi bagay yung kwento ngayon eh, yung problema ni Jess, bagay na bagay sa kwento today. Wala na ako maisip, yun na yung pinasok ko. Pero nagigigil talaga ako. Bumalik yung gigil ko kay Flor. 'Di ba? Nagigigil ako kasi saan siya humuhugot? Friday na Friday, umiinit ang ulo ko, Diyos ko, day! Nakikita tuloy ng mga ka-winner natin sa TikTok live yung inis ko. Kuhang-kuha ng, alam mo yung lesbian partner mo, yung si Flor na yan, kuhang-kuha niya yung inis ko eh. Di ba, Kuya Jill? Inis na inis ako! Ginagawa kang reserva, Jess, sabi nga dito ni Jennifer. Sabi tuloy ni Essie, relax lang, Lods. Walang magre-relax sa pamilyang to, damay-damay to. Ano, ako lang mababad trip? Naiinis ako. Why you allow this kind of people? Nasaktan ka. Bakit hinahayaan mo? Okay, sabi mo nga tanga na kung tanga, pero mahal ko siya. Ang sakit ng puso ko, totoo lang. Kasi 'di ba? Gahaman sa pagmamahal, sabi nga ni Joyal, yang si Flor. Anong dapat mong gawin? Tinanong mo ko, no? Alam mo naman ang dapat gawin. Pag sinabi ko ba sa'yo na please hiwalayan mo na siya, susundin mo ba ako? Kasi ikaw na rin ang nagsabi, Mama Colleen, alam ko naman po ang tamang gagawin. 'Di ba? So pag sinabi ko sa'yo uli na alam mo yung gagawin mo o hiwalayan mo na yan, susundin mo ba ako? Susundin mo rin ba yung mga ka-winner natin? Syempre hindi, sabi dito nang nag-comment na si Pretty. 'Di ba? So ang akin lang, if you really want na mawala yung pain na nararanasan mo ngayon, kung talagang ayaw mo nang umiyak at kung talagang ayaw mong nagsasuffer yung mental health mo kasi mabubuang ka na lang sa kanya, at alam mo na pinaglalaruan na lang niya ang damdamin mo, iwan mo na, alisan mo na. Kasi totoo naman hindi ka niya mahal. Ang mahal lang niya ay sarili niya. Number 1, sinasaktan niya yung kinakasama niya ngayon. Ang tanong, mahal niya ba talaga yun o kinakasama lang niya dahil wala siyang matirahan na bahay? 'Di ba? Noong mga panahon, nagsasama kayo sa bubong mo. Convenience for her. Bakit? Kasi nakatira siya sa iyo eh. Ngayon lumaya siya. Wala siguro siyang ibang matirahan, kaya kinakasama na lang niya yung bagong babae niya ngayon. Kasi nga wala siyang matirahan. Convenience na naman niya. 'Di ba? Ngayon, magkasama sila ng bago niyang babae. Sinasabi niya sa iyo na ikaw pa rin ang mahal ko. 'Di ba? Ikaw pa rin ang mahal ko. Balang araw magsasama pa rin tayong dalawa. Nahihirapan lang ako sa sitwasyon natin ngayon. Kung ngayon pa lang sinusukuan ka na niya.
Kung ngayon pa lang nagrereklamo na siya na hindi niya kaya yung sitwasyon niya sa'yo kasi siguro single mom ka, may anak ka na, at hindi niya kaya yun, why you let to be with someone na hindi ka kayang panindigan? Bakit hinahayaan mo na makasama mo at makipagrelasyon ka sa someone na ikaw ay laging sinusukuan? Tapos ngayon iiyak ka kasi ang sakit-sakit po. 'Di ba? So, tayo din po ang nagpapakomplikado ng buhay natin. We always have a choice to be happy. Pero pinipili mo yung maserableng buhay. So it's still your choice. Hindi ako pwedeng magalit lang. Alam mo, totoo lang. Okay, given the fact na loko-loko itong partner mo. Real talk, loko-loko siya, selfish siya, wala siyang modo. Pero siguro kung may sasamaman ng loob talaga kung kanino, sa'yo. Hindi ko pwedeng sisihin lang na sisihin si partner mo eh. Naloko siya, niloloko ka niya. Totoo kang tao pero niloloko ka niya. Sabi dito, relax lang Mama Colleen. Wala, mainit ulo natin ngayon. Kuya Jill, itabi mo yan. Damay-damay ito. Siguro, mas naiinis ako sa'yo, sender, Jess. Kasi you allow this to happen eh. It is your choice. You allow this to happen. Klaro naman na sa'yo, naloko siya eh. Ogag siya eh. Pero dahil hinayaan mo na, dahil tinotolerate mo na, yan po ang produkto, ang resulta ng nararamdaman mo ngayon. 'Di ba? So sabi nga ni Joey, mahalin mo na lang ang mga anak mo. O diba? Same tayo, sabi ni CJ, kay sender ako naiinis. Diba? So, yun na lang po. Kasi kahit ano namang inis namin kay Flor, bottom line, it is you who tolerated this kind of action. Kung hindi mo naman siya ito-tolerate, hindi ka naman na masasaktan. Kung pipiliin mo naman na bitawan na talaga siya totally, iwan mo na siya sa EDSA, sa gitna, dun sa may mga mabili, hindi, sa NLEX, mas mabilis yung mga sasakyan dun. Charot. Diba? Kumbaga ako, you know what to do. Nakakainis lang kasi alam mo yung dapat mong gawin pero ayaw mong gawin. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin na alam ko ang dapat kong gawin, hindi ko lang kaya. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Nung iniri mo nga yung mga anak mo, kaya mo, diba? Nung iniwan ka nga ng ama ng anak mo, kinaya mo, diba? What is the difference this time? Kaya mo yan. Kailangan mo lang siguro itatak sa utak mo, sa puso mo, ipatato mo sa puso mo na itong babaeng ito, hindi ka talaga niya mahal. Itong babaeng ito, convenience lang ang habol sa'yo. Itong babaeng ito, ginagamit ka lang niya. At reserba ka lang din niya na kung magkatsurbahan sila ng bago niyang karelasyon ngayon, meron siyang spare parts na babalikan at ikaw yun. Na dati, ikaw naman ang original, ngayon ikaw na ang other woman. Diba? Yun yung masakit dun eh. Dati, ikaw yung original eh. Ikaw yung number one eh. Ikaw yung hindi dapat nagtatago eh. Pero bakit ikaw ngayon ang nagtatago? Diba? So please, do me a favor. Or do yourself a favor. Bakit anong kinalaman ko dito? Do yourself a favor. Irigalo mo sa sarili mo yung kapayapaan, yung freedom na deserve mo. Totoo ka kung magmahal. Legit ka kung magmahal. Hindi ka nang i-scam ng nararamdaman mo. So please, gawin mo to para sa sarili mo. Huwag mong hayaan na madurog ka, maging pinong-pino, hanggang sa pati yung pagmamahal mo na dapat ibigay mo sa anak mo, mawala na dahil ibinuhos mo na lahat sa kanya. Yes, you failed in love sa tatay ng anak mo. And you failed again sa lesbian na nakapartner mo ngayon. Pero naniniwala ako na kapag binalik mo yung pagmamahal na yon sa sarili mo muna, yung tamang tao, darating yan sa'yo. Yung tamang pagmamahal, darating yan sa'yo. At darating yung panahon na hindi mo na kailangang mamalimos ng totoong pagmamahal.
Kasi ibibigay sa'yo yan. Kasi puro ka kung magmahal, you have a pure heart, at alam ni Lord na deserve mo yung tamang tao para sa'yo. So please, free yourselves sa mga taong mapanakit. Huwag ka maging desperada. Huwag mong isipin na dahil single mom ka, hanggang dyan ka na lang. Huwag mong isipin na wala nang magmamahal sa'yo kasi the more na iniisip mo yan, law of attraction, yan ang maa-attractin ni universe. So instead, ibato mo kay universe. Universe, I deserve better. Universe, hindi ako dapat niloloko. Universe, mahahanap ko rin yung tao na ako'y seseryosohin. Promise. Mindset ba? Pag iniba mo yung mindset mo, promise, positibo lang ang darating sa'yo. Okay? Okay. Hay, kalma. Baby, kalma. Ito ata nagagawa na nakapulang long sleeve, nakapulang lipstick, nakapulang headset. Nagkami-hami wave na si Mama Colleen. Sorry na. O, kalma na tayo. Inhale. Exhale. May umutot. Diba? Oo, una nainis ako kay Flor eh. Masyado siya eh. Asan ba yung pamalo ko dito? Pero bigla ko na-realize, bakit kay ano lang ako maiinis, kay Flor lang. Eh dapat mainis din ako sa'yo kasi yan ang produkto ng pinili mong choices. Diba? Paano daw kumalma? Yung tumitirik yung mata. Hi! Friday. We always have a choice, bebe ko. Piliin mo kung ano yung bagay na magpapasaya sa'yo. Hindi yung bagay na magpapakonsumi sa'yo. Once again, ka-winner, ito po ang kwento ni Jess, isang single mom, dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Sa ating pagbabalik, sausaw mo naman ang babasahin ko. Mag-text ka lamang sa 0977-7000-915. Heart Hearts. 91.7